So pumasok yung mga tauhan ni Kapitan Gamboa sa Barangay Central at walang nagawa si Kapitan Orlando Losauro, parang pinasok sila at wala silang nagawa. Kap, solusyon na ako, dapat ang gagawin mo, palayasin mo sila, tumawag ka ng pulis dahil pumasok sila. Wala silang mapakita sa iyo. Protektahan mong bulwarte mo, ama ka ng barangay na yan eh. Walang titulo ang lupa, yan ay lupain ng DNR, tama? Opo. Di wala rin kayong pakialam dahil pang nasyonal yan. Hanggat hindi ni-reclassify na yan ay yan, lupain na, sa inyo na yan, donated na sa inyo, pero hanggat hindi dyan, wala kayong karapatan kasi may NRO. Kap, maraming salamat sa pagtanggap mo ng tawag namin. Importante sa akin to, nag-iimbestiga na kami. Anong status ngayon na na-ere na namin kayo kamakailan? Sa ngayon po, nagreklamo uli yung mga tao sa amdag, pinasok na naman daw sila uli. Kaya nga po, tumawag ko sa at pinano ko matanod. Pupunta rin daw po yung istasyon ng pulis. Ikaw ba may mamagitan ng dapat? Sinong tinawagan yung pulis doon? Si Charles Madarcos po. May ginawa ba si Mayor dito? Balita ako, Mayor, matanda na raw, 76 years old. Totoo ba? Opo, matanda na po si Mayor. Okay, hihirapan na bang lumakad? Baka naman nakakaawa naman kasi kung matanda na pag may mga... bago nga pala, Kap, gusto kong basahin sa iyo yung message ni Kapitan sa amin. Asa ba yung message ni Kapitan ni Mayor? Ito ang pinakabago kaninang alas 10 ng umaga. Wag na po ako, matanda na ako. 76 na po ako. Okay na po na malaman ninyo na ang lahat sa aking paglilinaw. Dadagdag po ako ng napakarami pong sikaso po. Sorry po. Mayor. Sorry din. Simple lang naman. Sagutin mo. Mayor ka, abogado ka pa. Anong problema nito? Ama ka ng munisipyo. Tumatanggi ka. Pinagkakaloob na nga ang karapatan mong marinig. Samantalahin mo dahil ang public servant ay naninilbi sa sinasabing public office, and public office, you must have public trust. Kaya ang paninilbihan sa isang tanggapan ng gobyerno, yan ay sinasabing kamtan natin ang tiwala na dapat yung mga desisyon at aksyon natin na uukol doon sa sinasabing mga pagpapatupad ng ating tungkulin dahil may mga batas tayo. Yan. Ganun kasimple. Ngayon, kung ganun si Mayor at di na rin niya kaya, pasensya na po ako tuloy. Attorney Bascuña, kayo po ba ay nasa Metro Manila or nasa region po kayo? Nasa Metro Manila po, DLG Central Office po ako. Okay, Central Office. Question, may karapatan bang pumasok ang mga tauhan ng Barangay San Isidro sa Barangay Central na hindi na teritoryo at naglalagay na ng bako doon na kini-question ng mga residente ro? Nanggiba pa nga sila ng mga bahay kamakailan at medyo nagalit din po yung si Barangay Cap Orlando Rosauro na siya yung apektadong barangay sa Occidental San Jose Mindoro sa Barangay Central. Anong tingin niyo, sir, yung pagpapasok? Sa tingin ko po, sir, dapat yung authority ng barangay captain is limited to his territorial jurisdiction. Ibig sabihin po nito, kung ano man yung mga bagay na pwedeng gawin ni Kapitan, ay limitado lang po yung saklaw niya sa kung saan nasasakupan yung barangay. At hindi po siya pwede makialam sa affairs ng mga karatid na barangay. Ayun, malinaw po yan. Sige, sir, ito na ngayon, nandito yung DILG. Yung bang mga tauhan ni Kapitan Eduardo Gamboa pumasok mismo sa baluarte mo at naglagay ng bako doon na hindi naman nila, parang sa kanila? Opo, nagdala po sila ng bawat at pinagbabakuran. May nakukulong na pong mga tao doon sa lobby. So, yung bang bakuran na binakuran itong si Barangay Eduardo Gamboa, baka naman sakop na yan sa lupain ng San Isidro na ipinahagi rin ng DNR, hindi na sa iyo, kasi may parte rin sila. Sinisiguro ko lang, nagbabalanse ako rito. Kaya nga po, ang akin naman po kasi, nagtanong din po ako sa DAR. Hindi DAR, DNR yan, DNR. DNR, yes po. Wala naman po nakapangalan na Barangay San Isidro doon sa titulo eh.
Ang totoo po nakalagay na pangalan niya sa matitulunan niya ay Barangay La Curva, hindi po San Isidro. Hindi mo rin barangay yan. Kaya nga po eh. Ngayon Kaya kung hindi mo magulo barangay, limitado rin ang pakikialam mo sa barangay mo lang kasi hindi mo na barangay yan eh. Kaya nga po, yung tanong naman po ako doon para malinawan ko rin. Ang gusto kong mangyari, kung nga ba'y pinasok ang barangay mo. Yes po. Ang pinasok po rin si Mabuhay Dos. Okay, so pinasok niya ang barangay mo, saklaw mo pa, mga constituent mo yan. Opo. Solusyon na Opo. tayo, okay? Opo. Nung pinasok kayo ng mga tauhan nitong si Kapitan Eduardo Gamboa ng Barangay San Isidro, tama? Opo, opo. Nakakasiguro ka ba na mga tauhan ni Kap Eduardo Gamboa to? Yes po. Okay, nakakasiguro ka. Yung mga Yes po. taong mga residente, pinaalis, giniba ng mga tauhan ng iba ni Eduardo Gamboa, mga bahay na tinitirhan na mga residenteng nasasakop ng iyong barangay. Tama? Opo. Opo. Kailan nangyari yung panggigiba nila, panghimasok nila? Kailan nangyari? Parang July 11 po. July 11, pinakiusapan mo. Ngayon, pumasok uli sila. Pumasok naman po uli ngayon. Ngayon, dahil pumasok sila uli ngayon, napakiusapan mo ng July 11, ngayon, pinakiusapan mo uli sila at ayaw nilang umalis. Ay, ayaw naman po nila umalis eh. Ano daw ang dahilan kung bakit ayaw nila umalis? Ay, kanila daw po yung area. Sino may sabi sa kanila yan? Ay, yun po ang binibitawan ng salita. Dahil ang mga tao rin po namin dito, yun din naman ang gulo. Okay. Okay, sir, attorney, narinig niyo naman siguro. Confirm. Yes po, sir. Ano ang gusto mong ipaabot ngayon doon sa kapitan, kay Mayor Ladaga na 76 years old na medyo mahina na raw siya at ang kanyang kasagutan may matanda na raw siya. Babasahin ko nga uli, pakita nga uli. Tumanggi siya, sabi niya dito sa akin, wag na po ako, matanda na ako, 76 na ako. Okay na po na malaman ninyo ang lahat sa aking paglilinaw. Dadagdag ko po, napakarami po akong inaasikaso. Matanda na raw siya, sir. Ano sa palagay niya sagot ng isang mayor? Sir, siguro po sir, yung mensahe ko doon na lang po sa kausap natin ngayon, no, kay Kapitan ng Barangay San Isidro, na kung maaari po ay dumulog siya sa field officer po natin dyan, sa San Jose, para po magbigay po siya ng salaysay at sa gayon ay mai-forward po sa amin dito sa central office upang magkaroon po ng karapatang fact-finding investigation po tungkol dito sa nangyari, para po ma-actionan at mabigyang linaw kung totoo pa pong may nangimasok na barangay kapitan. Sir, suggestion lang, ano? Bakit hindi po natin gamitin yung ama ng munisipyo, si Mayor Ladaga, na ipasilip niya, ipatawag niya yung dalawang tao, mag-uumpisa muna sa kanya para kung sino malaman kung sinong tama o mali. Kasi Ipapa-coordinate po natin, sir. Kasi ang pwedeng gawin ng ama ng lungsod o ama ng munisipyo, ipapatawag niya at gagamitin niya yung mga pulisi at batas na nandyan sa DILG o di naman kaya kung paano pagdating sa mga isyong kapareho nito. Ang ginagawa ko ngayon, sir, parang nag-o-oversight na po ako. Pag-oversight, para maging transparent po tayo, para makita ng taong bayan kung epektibo ba ang pulisiya ng ating pamahalaan at yung pagpapatupad ng mga pulisiya o mga batas na dapat ipatupad ng mga taong nasa gobyerno. Tama, sir? Tama po, sir. Ngayon, sa akin lang, sir, kung ako'y nasa Senado, kung ako nasa Kongreso, ganito ang aking gagawin. Bakit nyo po papatawag kung nandito na po kami, 4th Estate po kami, matataenga po kami, at ako'y nagsasabi naman sa inyo, gamitin nyo po si Mayor. At si Mayor, medyo may sakit daw ata, 76 years old, uugod-ugod na siguro to, naawa naman kami. Ano naman ang kinalaman yung kanyang katanda na 76 years old na dapat ginawa niya? Ipatawag niya po na yung dalawa, kasi sa ilalim po ng Mayor tong mga dalawang barangay chairman, di ba? Apo sir, papa-abisuhan po natin si Mayor at yung dalawang barangay kapitan po na magkita-kita silang tatlo at mag-usap-usap para magbigyang linaw itong issue na ito. And at the same time, sir, ng ating field officer, sir. Yan. And at the same time, sir, makikita niyo yung full issue kasi alam niyo, sir, itong devolution na kung saan may kapangyarihan ng lokal na pamahalaan kasi hanggat hindi ho nabisita tong batas na to, mga abuso kuminsan yung kapangyarihan sa lokal na pamahalaan na kuminsan yung nasyonal na naapakan na eh. Meron naman pong issue dyan. Ang DNR po naman talaga ang may hawak po pagdating sa mga lupa-lupa na yan. Di ba? Dapat sa rehiyon. Kaya lang, may tanggapan si Mayor dyan sa lokal na pamahalaan, Menro. Di ba, sir? Opo. Ngayon, sa Menro, sir, hindi ba sa tanggapan kay Mayor po yan?
Bakit hindi patawag ni Mayor Menro, magpa-imbestiga siya, spot inspection. Papuntahin niya sa lugar, kasama mga pulis, sa instruction niyo po, legal po kayo. Tapos yan, i-dokumento niyo na po. Kasi kung hindi po, sir, tinuturo na po namin ang proseso para malaman po ni Juan de la Cruz. Kaya nga po may ipabitag mo, ginagawa po namin yung mga bagay na dapat gawin po ng talagang public officials. Dahil kami po, hindi po kami naninilbihan sa taong bayan, pero matatay nga po kami. Kaya lang, nakakagawa rin po kami ng oversight function na ginagawa po naman nag-iimbestiga sa Senado, Kongreso. Sabihin mo ngayon dito, gusto namin marinig kung nakikinig man ngayon si Mayor Ray Ladaga at saka yung Joseph Salgado, Head ng Municipal Planning and Development Office, na hindi ko po nakikita yung Menro sa ilalim po ng tanggapan yun ng lokal na pamahalaan sa munisipyo. At ang sa akin lang po, kung maaari, itong kausapin nyo ngayon, magbibigay na po kayo ng instructions, nakikinig po sa atin Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong itong nagrereklamong mayor, si barangay chairman, si Cap Orlando Lusauro, nakikinig po siya. Anong instruction niyo, sir? Ay, sir, sa ano po, nakikiusap na po ako kay Mayor at sa dalawang kapitan at kung maaari, magkita-kita kayo para pag-usapan itong issue na to at mabigyang linaw kung sino ba talaga ang may jurisdiction sa lugar na nasasakupan. Kinakailangan nyo po ng tulong ng DILG, nandito po kami para magbigay ng guidance sa inyo. Ayan po, sir. Okay, Cap Lusauro, nandiyan ka pa? Yes, sir. Narinig mo kung ano sinasabi ni Attorney Ross Rafael Bascuña. Narinig mo ngayon? Opo. Nalinawan ka na ba, Cap? Opo. Hindi ka na rin po tawag ng Mayor para mag-usap kami. Yung pala importante sa lahat, kung sa kami pwede magkasundo, doon kami dapat. Ayun, sige. Ang inano lang po sinabi dito, huwag na sana nagipiti yung mga mamamay. Kawawa naman. Huwag ka mag-alala, Cap Orlando, ito naman yung abogado natin, magaling to sa central office to. Lahat naman kayo, sakop dyan sa DILG. Okay? Yes, sir. Alright? So, nagmo-monitor Yes, kami. Maraming salamat sa iyo, Cap, ha? Okay po, sir. At sa iyo, Maraming Attorney Bascuña, maraming salamat din. Maraming salamat din po, Sir Ben. Okay. Carl, nakita mo? Nakita mo issue? Anong say mo? Wala masasabi ko is kailangan talaga pag-usapan yan between DILG. Kasi kung talagang totoo na meron talagang umano'y paglalabi or kung ano man na may gustong kunin na bahagi na hindi naman dumaan sa proseso, then talagang dapat may managot dyan. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan kung sino, but kung sino man ang tao na yun, dapat managot talaga siya. Okay. Eto na po. May kasunod pa po ito. Abangan po namin. Papasok na po ang sinasabi ho natin dito, DILG. Eto po ang mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong ipabitag mo, Helpdesk.